Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah sirah, alhamdulillah, nakarating na nga si Mus'ab bin Umair doon sa Madina at nagsimula na siyang magda'wa. At naging mabiyaya yung da'wa ni Mus'ab bin Umair doon. Sa tulong ni As'ad bin Zurarah, nakapagda'wa siya doon kay Usaid, yung isa sa mga pinuno nung kanilang angkan. At nagmuslim nga itong si Usaid. Pero sabi niya, meron parang mas matindi sa kanya na kapag nagmuslim daw tong tao na ito, walang sino man sa kanyang mga kamag-anak ang hindi magbumuslim. Yung tinutukoy niya si Sa'ad bin Mu'ad. Si Sa'ad bin Mu'ad yung nag-utos sa kanya actually na pumunta doon kina Mus'ab bin Umair at kay As'ad para patigilin sila. Pero sa halip na mapatigil niya yung dalawa, nagmuslim pa siya. Nagmuslim pa siya. Yung nga sabi ni Mu'ad, nung nakita niya, pabalik na, di ba? Inutusan niya si Usaid, kausapin yung dalawa, tas nung pabalik na siya, sabi niya na nagbago daw yung itsura ni Usaid. Hindi ganyan yung itsura niya kanina nung umalis siya. Nagbago yung itsura niya. So masaya na siya. Masaya siya. Alhamdulillah. Falamma waqafa Usaid ala nadi, qala lahu Sa'ad ma fa'alta. Nang nandoon na si Usaid, so binalikan niya na si Sa'ad bin Mu'ad. Sabi ni Sa'ad bin Mu'ad, anong ginawa mo? Anong nangyari? Ba't ganyan ka? Baga, kalamtur rajulain, sabi niya. Kinausap ko rin dalawang tao. Wallahi ma ra'aytu bihima ba'san. Wala naman ako nakita problema. Wakad nahaytuhuma. O pinagbawalan ko nga sila eh. Pero sabi nila, faqala naf'al ma ahbabta. Sige, gagawin namin yung gusto mo. Titigil sila, di ba? Titigil sila dun sa kanilang ginagawa. Pero nga, actually itong pangyayari na ito, hindi kinuwento ni Usaid yung buong pangyayari. Hindi niya sinasabi na nag-Muslim siya o ano pa man na kinausap. Kapag pinalabas lang niya na natapos yun niya yung pinapagawa sa kanya. Kasi ayaw din niya napapagalitan siya o ano pa man. Hindi niya kinuwento yung buo. Hindi niya nagsabi na nag-Muslim siya. At dito sa sumunod yan na sinabi, kumbaga, وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليكفروك. So tinakot pa niya daw si Mus'ab at si As'ad na papatayin siya ng Banu Haritha. Tinakot pa niya, napapatayin siya ng Banu Haritha. At yun nga lang, kumbaga, papatayin siya nung Banu Haritha kasi pinsan siya ni Sa'ad bin Mu'ad. Para traitor rin daw si Sa'ad bin Mu'ad. Pero kumbaga ito, pakana na lang ito ni Usaid. Kasi yung plano niya talaga, gusto niyang kausapin din ni Sa'ad yung dalawa. Si As'ad at si Mus'ab bin Umair. Doon sa English na translation, kasi tinitingnan ko yung paminsan-minsan yung bagong edition, wala na itong bahagi na ito ng kwento. Pero nangyari, napapunta nga ni Usaid si Sa'ad bin Mu'ad. Napapunta niya. Kasi, isipin nyo kung mangyayari, nasasabihin lang ni Usaid, nag-Muslim ako eh. So, punta ka rin doon. Puntahan mo rin silang dalawa, kusapin mo sila, ano ba talaga. Hindi pupunta si Sa'ad doon. Lalong mababad trip yun. So, gumawa siya ng pakana. Nakakausapin ni Sa'ad, si Mus'ab bin Umair at si As'ad bin Zurarah. Fakada jarbatahu wa kharja ilayhima. At kinuha niya yung sibat niya at pumunta na doon sa dalawa. Sa sibat din yung dala-dala ni Sa'ad bin Mu'ad. Kasi nga yung mga taga Madina, siguro depende rin
May iba mas gusto nila dala nila espada, may iba mas gusto nila dala nila sibat. Kasi magkaiba naman kasing ano talaga yun eh. Magkaibang weapon yun eh. Sa maraming pagkakataon, sibat talaga yung primary weapon ng mga mandirigma. O kaya range weapons, kumbaga. Yung malayo yung ano, yung nararating pana, sibat, kung sa mga espada, yung pinakamahabang espada mo, yun ang main weapon mo. Kaya secondary na lang yung maikli. Kahit ngayon sa mga baril eh. Primary weapon talaga, mga rifle, mga carbine. Secondary lang ang pistol. Wakaraja ilayhima. At lumabas nga si Sa'ad bin Mu'ad papunta sa kanilang dalawa. Falamma ra'ahuma mutmainnina arafa anna Usayd innama arada minhu an yasma'a minhuma. So punta na doon si Sa'ad. Pero nakita niya yung dalawa. Si Mus'ab bin Umair at si As'ad bin Zurara. Okay naman. Parang wala namang papatay doon sa dalawa. Tsaka parang wala naman silang pinangangambahan. So ngayon nagduda na siya. Naku, baka gusto lang nito ni Usayd, kausapin ko tong dalawa. So baka hindi totoo yung sinasabi niya na pinagalitan niya to. Nagtataka na siya, ba't iba na itsura ni Usayd pagbalik? Fawakafa alihima mutasyattiman. Pagdating ni Sa'ad doon na siya nagalit naman sa dalawa. Minumura niya yung dalawa. Thumma qala li As'ad bin Zurara, wallahi, ya Aba Umama, laula bayni wa baynaka minal karaba, marum tahada minni. Sabi niya kay As'ad, kasing kunya ni As'ad, Abu Umama, kung di lang tayo magkamag-anak, hindi ka mangangahas na gawin sa akin yan. Mangangaral ka dito ng iba pang relihiyon, liban pa sa relihiyon natin. Tagsyana fi darina bima nakra. Yung ginagawa nyo kaming tanga. At gagawin ninyo sa aming relihiyon ang hindi namin nagugustuhan. O gagawin ninyo dito sa loob ng aming teritoryo ang hindi namin nagugustuhan. Wagkat kana As'ad, qala li Mus'ab, ja'aka wallahi sayyidun min waraihi qawmuhu. So sabi ni As'ad, si Mus'ab na yung pinagsalita niya. Hindi sumagot si As'ad kasi si As'ad yung inaaway ni Sa'ad eh. Sabi nilang ni As'ad kay Mus'ab, yan na, dumating na yung lalaki na yung sinasabi kanina ni Usayd. Na nasa likod niya yung kanyang nasyon. In yattabu'uka lam yatakhallaf anka minhum ahadun. Naku, kapag yan magbo-Muslim, walang sino man sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak ang tatanggi na sumunod sa iyo na magbo-Muslim sila. So hindi na nagsalita si As'ad. Kasi matalino ng mga sahaba eh. Kasi pag siya magsasalita, alam naman niya pinag-iinitan siya ni Sa'ad bin Mu'ad. Hindi rin siya pakikinggan, wag na lang. Si Mus'ab na yung pinagsalita niya. Faqala Mus'ab li Sa'ad bin Mu'ad, at sabi ni Mus'ab, aw taq'ud fatasba. Ganun din sinabi nila, katulad sinabi nila kay Usayd. Kung maupo ka na lang muna kaya at makinig. Yeah? Mamaya na tayo mag-away. Maupo ka muna. Mamaya na tayo mag-away. Mamaya mo na kami awayin. Maupo ka muna dyan at makinig. Fa in radita amran kabaltahu. Kung magugustuhan mo yung sinabi namin, hindi tanggapin mo. Wa in karahtahu azalnaan ka matakra. Kung ayaw mo naman, ititigil namin yung anumang ayaw mo. Ititigil namin ang anumang ginagawa namin na ayaw mo. Sabi ni Sa'ad bin Mu'ad, ganun din, kad ansaft. Sabi niya, pwede. Kumbaga, makatarungan naman yan, makatwiran yung sinasabi mo. Tumaraga sa jarbatahu fajalasa. Ibinaon niya rin sa lupa yung kanyang sibat at naupo. Fa'arada alihi al-Islam. At ipinahayag na ni Mus'ab bin Umair sa kanyang Islam. Wa qara'a alayhi al-Quran. At binasa sa kanya ang Quran. Yung Quran ang pinangdakwa sa kanila, hindi Mateo, Lucas. Qala fa'arafna wallahi ma fi wajhil islama qabla an yatakallam. Sige, nakita nila. Sumpa kay Allah, nakita namin sa kanya, nababanaag namin sa mukha niya ang bakas ng Islam bago pa man siya magsalita.
fi shraqihi wa tahallulihi thumma qala kayfa tasnauna idha aslamtum. So katulad din ng sinabi ni Usaid. Yun nga, na nakita nila, nababanag nila sa mukha niya yung pagmumuslim sa kaligayahan at kasiyahan na marinig ang tungkol dito. At nagtanong siya, ano bang gagawin kapag magmumuslim? Sabi nilang dalawa, tagtasil, maligo ka muna. Wa, tutahhir thawbak, linisin mo yung damit mo. Thumma tashhad, shahadat al-haq, at sumaksi ka ng pagsaksi ng katotohanan. Thumma tusalli rak'atin, at magsala ka ng 2 raka'a. Fafa'ala dhalika, at ginawa nga rin ito ni Sa'ad bin Mu'adh. Thumma akada jarbatahu fa'akbala ila nadi qawmihi, at kinuha na niya yung kanyang sibat at bumalik siya doon sa kanyang mga kamag-anak. Falamma ra'awhu qalu, nang nakita nila si Sa'ad bin Mu'adh, sabi nila, nahlifu billah, laqad raja'a bighairil wajhi alladhi dhahaba bihi. Sumpa kay Allah, bumabalik siya ngayon na iba yung kanyang pagmumukha kaysa sa pagmumukha niya kanina nung umalis siya. Nagbago yung itsura ni Sa'ad bin Mu'adh. Falamma waqafa alayhim qala, ya bani Abdul Ashhal, kayfa ta'lamuna amri fikum. So, kinausap niya yung mga kamag-anak niya, o angkan ni Abdul Ashhal, ang angkan nila, di ba? Ano ba ang kalagayan ko sa inyo? Ano ba ang posisyon ni Sa'ad bin Mu'adh sa kanila? Qalu sayyiduna wa afdaluna ra'yan. Sabi ng mga kababayan niya, ikaw ang aming pinuno at ang pinaka mainam ang pananaw sa amin. Yung pinakamatalino, pinakamatuwid, ganon. Wa ay mano na nakiba. At gain din sinabi nila na siya daw yung kanilang kumbaga nakiba. Ganon din sa kahulugan ng pinuno. Sabi ni Sa'ad, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasuli. Sabi ni Sa'ad sa kanila, ipinagbabawal ngayon sa panahon na ito, ipinagbabawal ang pakikipag-usap sa akin ng sino mang kalalakihan at kababaihan ninyo, liban na lang na magmuslim muna kayo. Liban na lang naman ang palataya muna kayo kay Allah at sa kanyang sugo. Manampalataya muna kayo kay Allah at sa kanyang sugo, otherwise, wag niyo kong kakausapin. Diba? Ako tulad ng ginawa ni ano din. Sino ba yun? Yung leader ni na Abu Hurairah. Kalimutan ko yung pangalan. Diba? Ganyan din yung ginawa niya. Kumbaga, ginamit yung otoridad niya para magdakwa doon sa kanila. Ginamit niya yung kanyang otoridad. Sabi niya, wag niyo kong kakausapin. Mag-Muslim muna kayo. Fama amsa fihim rajulun wala imratun illa musliman wa muslimatan. At walang ni isang natira sa kanila na lalaki man o babae, liban na lang na naging Muslim. Lahat. Illa rajulun wahid, liban na lang sa nag-iisang lalaki na hindi nag-Muslim. Subhanallah. Wahuwa al-Usayrim. May isang lalaki lang daw ang hindi nag-Muslim. Si Usayrim. Takara islamahu ila yawmi Uhud. Sandali lang naman siya na-delay na mag-Muslim. Nag-Muslim siya taon na ng Uhud. So, ibig sabihin, 3 taon pa yung lumipas bago siya nag-Muslim. Pero itong si Usayrim, actually, kung narinig yun yung pangalan niya, kagilagilalas din yung kwento niya. Faslama dalikal yoma, wakatala wakutil. Nag-Muslim siya sa araw ng Uhud. At sumama rin siya sa jihad sa araw na yon. At tapatay siya sa araw na yon. Walam yasjud lillahi sajdatan. Namatay siya na wala siyang ginagawang anumang sujud kay Allah. Sabihin nung nagsyahada siya, sumama siya agad doon sa jihad at tapatay siya na hindi man lang nakakapagsala. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanya, amila kalilan wa ujira kathiran.
Itong si Usairim daw, subhanallah. Konti lang yung kanyang ginawa. Pero siya raw ay ginantimpalaan ng marami o ginantimpalaan ng malaki. Hindi nga siya nakapagsali ng kahit isang rakaah. Pero alhamdulillah, nung namatay pa siyang shahid sa labanan at yung nga, malaki ang kanyang gantimpala kahit kaunti. Yun na talaga, ilang oras lang siya nag-Muslim. Ilang oras lang, baka minuto pa, baka minuto lang, nagsyahada siya tapos lumaban tapos napatay. Radiyallahu anhu. Wa kama Mus'ab fi bayti As'ad bin Zurara yadu'un nasa ilal Islam. So habang nandun daw si Mus'ab, binata pa naman siya nito eh. Nung panahon na ito, binata pa siya. So tumira daw siya kay As'ad bin Zurara. At nagdadakwa siya sa mga tao patungo sa Islam. Ito yung magandang gawin talaga eh. Kaya nga nung napapakomento ko minsan yung nakikita ko mga programa ng mga ibang Islamic Center. Tawag nila mga yung Dawah Caravan. Di ba? Ikot-ikot sila sa buong Pilipinas, iba-ibang bayan, magdadakwa. Para sa akin, hindi epektibo yun eh. Ito ang epektibo. Doon ka talaga tumira. Doon ka magdakwa. Kasi anong gagawin mo sa Dawah Caravan? Oh, dadawa ka ngayon, tas bukas wala ka na. Paano yung mga nag-Muslim? Paano yung mga nag-Muslim? Iaasa mo ipapasa mo doon sa mga mga tao doon. Yung responsibilidad. Wala, namasyal lang eh. Namasyal lang, manghingi ng sadaka pang gasolina ng motor. Hindi kumbaga, hindi naman sinasiraan natin sila, pero ito yung pinakamainam. Kaya ito yung ginagawa ng NPA. Ito yung ginagawa ng mga NPA. Kaya tinatawag nila immersion, research. Kaya nga nandun yung mga batang anak mayaman, nandun sa bundok. Kasi dinadawahan nila yung mga tao patungo sa kanilang adhikain. Ganito dapat yung nagdadawa. Ganito dapat. Kumbaga yung namumuhay sila kasama ng mga Muslim, hindi dadalawin lang nila. Isang beses, 2 beses ang taon, o kaya minsan hindi na. Nagsyahada, na picturean, na videohan, tapos wala nang balikan. Iasa na lang nila doon sa mga tao doon sa yung mga Muslim doon sa bayan na yun. Yung mga nag-Muslim doon, di rin naman kumbaga, di rin naman natin sila masisi kasi yung pangangaral di naman basta-basta eh. So ngayon mangyayari, wala, tatalikod na lang sa Islam. Yung barabarangay na nagsasyahada. Barabarangay. Kaya minsan may makikilala ka dyan eh. Sasabihin nila nag-Muslim. Pero bakit hindi nagpa-practice? Kasi hindi naman nila alam ang gagawin eh. Hindi nila alam ang gagawin. Ito yung magandang gawin. Kaya kung hindi ako nagdalawang isip pumunta rito eh. Kasi ganito yung gusto kong gagawin. Yung katulad ng ginawa ng mga sahaba. Actually, ginawa ko na to minsan eh. Punta kami ng Lake Cebu. Wala kaming kaalam-alam doon. Hindi namin kakilala yung mga tao doon. Tumambay kami mahigit 1 linggo yata doon. Tapos nalaman namin na may mga Muslim din naman pala doon. Alhamdulillah. Bumalik na kami ng Davao. At least, nakita namin yung kalagayan nila doon. Pero ito yung magandang gawin kung gusto nyo magdawa. Manatili kayo sa mga tao sa loob ng mahabang panahon. Manatili kayo doon. Katulad ng ginawa ni Mus'ab bin Umair. So dito, di ba? Nauna siya ng mga 1 taon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauna siya ng 1 taon. Kasi kumbaga, may mga balik Islam doon sa lugar nila, si As'ad halimbawa, di ba? Mas maalam si Mus'ab, iba pa rin kung yung maalam yung mga ngaral. Iba pa rin. Kasi kung mangyayari na yung pababayaan mo lang yung mga tao, sige, sabihin man natin na gusto talaga nila mag-Muslim. Hindi naman nila alam ang gagawin. Problema. So, kailangan talaga mayroong maalam na mga ngaral, inshallah. Kailangan. So, napakagandang halimbawa nito eh. Si Mus'ab bin Umair kung paano magdawa. So, talagang nagkaroon ng immersion. Kumbaga, nagkaroon ng pananatili niya doon, ang pananatili ng mga Muslim. Natuturuan talaga ang mga Muslim, nagagabayan sila. Kapag dawa pa sila sa iba nilang mga kababayan, alhamdulillah. Napakagandang halimbawa. Napakaganda. Kasi bandang huli sa da'wa,
Ang rurok ng da'wa ito na makapagtayo ka ng jamaah ng mga Muslim. Makapagtayo ka ng jamaah. Not necessarily isang community na magkakapit-bahay Muslim. Kasi pwede naman mangyayari, yung jamaah hindi kayo magkakapit-bahay eh. Pwede mangyayari naman na ganun eh. So, ito yung, kumbaga, rurok ng da'wa ang makapagtaguyod ng jamaah ng mga Muslim. Kaya ito yung pinakamainam na da'wa eh. Yung ganitong ginawa ni Mus'ab bin Umair, yung nanatili siya sa mga tao. Yung ano naman, yung mga da'wa caravan, kailangan ayusin pa nila yung sistema doon. Hindi yung puputahan lang nila yung tao, mananatili sila doon isang araw, 2 araw, muslim barabarangay, tapos iiwan na nila. Hindi ganoon. Ganito. Yung katulad ng ginawa ni Mus'ab bin Umair. Katulad ng ginagawa natin dito. Diba? O, nanatili na rin tayo rito. Na biktima pa tayo ng scam. Pero nagtitiis tayo. Hindi lang. Nagda'wa si Mus'ab bin Umair, hatta lam tabka daron min duril ansar illa wa fiha rijalun wa nisaun muslimun. Nagda'wa si Mus'ab bin Umair hanggang sa wala nang ni isang bahay ng mga ansar liban na lamang na meron ditong kalalakihan at kababaihang Muslim. Maring hindi sila nag-Muslim lahat. Pero sa bawat bahay, merong Muslim. Isang Muslim, 2 Muslim, yung tatay Muslim, yung nanay Muslim, o yung anak Muslim. Meron Muslim sa kanila kahit papano. Illa ma kana min dari Bani Umayya bin Zaid. Wa Khatmah wa Wa'il. So lahat daw nag-Muslim, o lahat ng bahay meron ng Muslim doon. Liban na lang sa bahay daw ng Banu Umayya, bahay ni Banu Umayya bin Zaid, yung Khatmah at nung Wa'il. Kana fihim Qais bin al-Aslat asyair. So kasama doon sa mga hindi nag-Muslim si Qais bin al-Aslat na Makata. Wa kanu yuti'unahu. At siya yung sinusunod daw ng mga tao na hindi nag-Muslim. Wawaqafa bihim anil Islam hatta kana ama al-Khandaq sanata Khamsun bin al-Hijra. So pinigilan daw niya yung mga tao sa pagmumuslim. Pinigilan daw niya yung mga tao na magmuslim. Hanggang sa doon sa 5 taon ng Hijra, yung Ghazwatul Khandaq. So nagmuslim din. Itong si Qais bin al-Aslat. Alhamdulillah. O wala naman binanggit dito. O namatay siya, kaya hindi na niya mapigilan yung mga tao na mag-Muslim. Basta sinabi lang dito pinigilan niya sila hanggang sa 5 taon I-check ko nga rin pala, Anong ibig sabihin nito? Nag-Muslim ba siya kaya hindi niya pinigilan yung mga tao, namatay na siya nung taon na yon? Yung pinuno ng mga munafik, si Abdullah bin Ubay bin Salul, nag-Muslim siya pagkatapos ng Badar. Pagkatapos na ng Badar siya nag-Muslim. Wa qabla hululi mawsimul hajj at-tali ay hajj sanata thalitha ashar ada Mus'ab bin Umair ila Makkah yahmil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bashairil fawz. So bago pa man dumating yung susunod na hajj, ika-13 na hajj, pagkatapos ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon na lang bumalik si Mus'ab bin Umair. So 1 taon siyang nanatili talaga doon sa Madina. Sa Yathrib, hindi pa naman naghihijra doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ibinigay niya ang balita, magandang balita ng tagumpay ng kanyang da'wah doon, alhamdulillah. Doon sa Madina. Wa yakussu alayhi khabra qabaili Yathrib. At kinuwento niya tungkol sa mga tribo at angkan ng Yathrib. Wa ma fiha min mawahibil khair. At yung mga mabubuti nilang mga katangian. Wa ma laha min quwwatin wa manaa. At yun nga, ang mga taga-Yathrib, sila nga ay nagtatangan ng lakas at kapangyarihan na hinahanap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na gusto niya sana na magkukup-kup sa kanya
At eventually may tatayo dito ang bansang Muslim. Ang kauna-unahang bansang Muslim. Ito na yung Madina. Yung katulad ng palagi ko nababanggit nung nakaraan, yung pinunta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif, ito rin yun. Yung ano yung pinunta niya sa Madina. Yung nga lang pumalpak yun doon sa Taif eh. Hayagan yung kumbaga pagtanggi sa kanya ng mga tao. Pero dito, naging maganda yung kinalabasan ng da'wah ni Mus'ab bin Umair. Alhamdulillah. At palapit na ng palapit yung hijrah eventually ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bago pa nangyari yun, meron tinatawag na Bay'atul Aqabah Ath-Thaniyah. May pangalawang bay'a na nangyari sa pagitan ng Ansar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagbay'a sila. Pangalawang grupo ito ng mga Ansar. Fi Mawsim al-Hajj, fi sanati thalitha ashar min an-nubuwah. Yunyo. Sana to si Tumi'athnin wa Shurun. Sa panahon daw ng Hajj, sa ika-13 na taon, pagkatapos ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, June 622, hadara li adai manasik al-Hajj, bid'i wa sab'una nafsan min al-muslimina min ahli Yathrib. Dumating daw doon yung mahigit 70 na taga Madina, taga Yathrib upang mag-Hajj. Ja'u damna hujaja qaumihim minal musyrikin. Siyempre, kasama naman nila daw yung iba pa nila mga kababayan na hindi pa Muslim. Wakat tasa'ala haula'i al-muslimuna fima bainahum wa hum lam yazalu fi Yathrib o kanu fit tariq hatta mata natruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu wa yutradu fi jibali Makkah yakhafu. So, habang naglalakbay daw sila, hanggang sa makarating sila ng Makkah, nagtatanungan sila. Hanggang kailan ba nating pababayaan? Hanggang kailan ba natin pababayaan ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na pagala-gala sa Makkah at pinapalaya, sinahabol, tinatakot, pinipinsala? Hanggang kailan natin siya pababayaan na ganito? So dito na nga, gusto na talagang kupkupin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at napagtibay nila ito. Nakaya nila. At saksi si Mus'ab bin Umair, nakaya nila. Famakadamu Makkata jarrat bainahum wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam ittisalat sirriya adat ila ittifaqil fariqain ala an yajtami'u fi awsati ayyam at-tashrik fi ash-sha'b alladhi 'inda al-aqaba haytul jamaratul ula min Mina wa an yatimma al-ijtima' fi sirriyatin tamin fi dilalil layl. Nakarating na sila ng Makkah, yun, nagsagawa sila ng habang nagsasagawa sila ng Hajj. Nagkaroon ng lihim na pag-uusap sa pagitan ng grupo nila. At ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pagkasunduan nila na magtatagpo sila sa araw ng Tashrik, sa gitnang araw. Ibig sabihin 2 araw pagkatapos ng Idul Adha. 2 araw pagkatapos ng Idul Adha. Doon din sa Aqaba. Malapit lang sa unang Jamara sa Mina. At ang kanilang pagkikita ay mangyayari sa gabi. So, sa gabi sila magkikita. Pero tingnan niyo yung timing nitong pag-uusap nila, di ba? So araw na ito ng Tashrik at gabi sila magkikita. Hindi ba sila makikita kapag meron liwanag? May dala-dala silang ilaw, di ba? Apoy. Pero hindi na nila kailangan magdala ng liwanag kasi maliwanag na nito sa mga araw na ito kasi pabilog na yung buwan. Di ba? Kailan ba yung araw ng Tashrik? 11, 12, 13. Pabilog na yung buwan nito At ang kabilugan ng buwan, 12, 13 o 14. Sabihin natin nagkita sila ng nung 12 o pabilog na yung buwan. Maliwanag na rin yun. Hindi nila kailangan magdala ng ilaw. Kahit nga dito minsan makakapaglakad ka na ng wala kang dala-dalang flashlight kapag kabilugan ng buwan. Pinili talaga nila yung petsa rin na yun para magkita-kita sila. Alhamdulillah. Na
Ito na yung huli nilang pagkikita. Bago eventually nagdesisyon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maghijra. Pinauna niya lang iba pa mga sahaba, tapos siya na yung kalaunan ay umalis din, alhamdulillah. So ito ano na, siya lang. Malapit na yung hijra, alhamdulillah. So kahit tayo parang nakaramdam tayo ng ginhawa eh. Tiyatalakay lang natin to. Pero naisip natin, alhamdulillah, finally, makakapag-hijra na. Pero syempre, alam din natin eh, may pagsubok pa rin sa Madina. Oo, bayan yun ng mga Muslim, pinamamahalaan ng mga Muslim. Pero nandun pa rin yung pagsubok, hindi mawala yung pagsubok eh. Hanggat nandito tayo sa dunya, naroon ang pagsubok. Naroon ang pagsubok. Kaya iniisip ng mga tao minsan, sabi nila, sana nakatira ako sa lugar ng Muslim. Pero hindi rin eh. May iba pa rin pagsubok, may mga pagsubok pa rin kahit saan ka tumira. Kahit tumira ka pa sa Saudi, sa kalagitnaan ng mga Muslim, iba pa yung pagsubok doon. Darating ang pagsubok hanggat naririto tayo sa dunya, alhamdulillah. Kasi naman talaga yung dahilan bakit tayo nilagay dito ni Allah. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.